Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Ang Pilipinas ay isa sa mayroong pinakamayaman na kultura sa buong mundo. Noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay maraming pinaniniwalaan na bagay-bagay upang panakip-bukas sa mga bagay-bagay na di nila kayang ipaliwanag. Isa rito ang Bakunawa. Ang Bakunawa ay nagugrupo sa kategorya ng mga dragon. Napakaraming uri ng dragon na matatagpuan dito sa Pilipinas. May ilan na ang katawan ay katulad ng ahas o mga buwaya. Buwaya at ang kanilang mga ulo ay katulad naman sa mga leon, tigre at mga agila o banoy. Pinaniniwalaang kumakain ng araw at buwan ang karamihan ng mga dragon noon. Inakala noon ng ating mga ninuno na ang ahas at buwaya ay kabilang sa grupo ng mga dragon. Pinaniniwalaang nagmula sa Western Visayas ang mga Bakunawa. Mayroong itong katawan at palikpik ng isang malaking pating. Ang bunganga nito ay kasing laki ng isang lawa na may mga malalaki at magagaspang na mga balbas at may kulay pulang dila. Naninirahan ito sa mga pinakamalalim na parte ng karagatan. Sa mitolohiya, may 7 buwan na nakapalibot sa mundo dati. Sa labis na pagkabighani sa mga ito, kinain ng Bakunawa ang mga buwan hanggang sa isa na lamang ang natira. Nagalit si Bathala, kaya pinarusahan at binawalan niya ang Bakunawang kainin ang natitirang buwan. Subalit, may mga panahong sinusuway nito si Bathala, kaya nag-iingay ang mga tao gamit ang kalampagan ng mga kagamitang metal upang matakot ang Bakunawa at muli nitong iluwa ang buwan. Si Bakunawa rin ang nagiging sanhi kung bakit nagkakaroon ng eclipse. Sa kanluraning bahagin ng Pilipinas ay may isang lihim na isla na kung saan magkakaibigan ang mga mortal at mga sirena. Ito ay lihim na malaparaisong isla na hindi makikita sa mapa ng Pilipinas. Walang nagagawi na mangingisda sa nasabing isla dahil inkantado ito at punong-puno ng hiwaga at misteryo. Sa pinakapusod ng isla ay may isang banal na bukal na tinatawag na luha ng diwata dahil sa kakaiba at nakakabighaning kulay ng dalisay na tubig na sinasabing nagpapagaling at nakakalunas sa mga anumang sakit.
Ngunit ang sagradong bukal ay mahirap hagilapin ng mga taong naninirahan sa nasabing isla dahil napapalibutan ito ng makapal na hamog at sino mang magtangkang tumungo roon upang sumalok ng dalisay na tubig sa lawa ay hindi na muling nakakabalik pa. Sinasabi ng mga matatanda na pinamamahayan ito ng mga elemento bilang tagabantay sa sagradong bukal. Tanging may busilak na kalooban lamang ang pwedeng makapasok sa banal na bukal at muling makalabas ng buhay dahil pinamamahayan rin ito ng isang dambuhalang puting lobo na may 2 ulo at may malapat na mga pakpak. Isang matandang antingero ang nagpapatotoo na mayroong ngang nananahan na mga elemento at nilalang na lobo sa sagradong lawa at mga alagad sila ng diwatang nagngangalang luwalhati. Tanging si Lolo Ingkong lamang ang natatanging antingero sa kanilang isla at marami itong mga kaibigan na engkanto at mga lamang lupa na siyang nagbibigay daang upang maging isang magaling na albularyo. Nakatira si Lolo Ingkong malapit sa bukana ng kagubatan sa kalagitnaan ng malawak na isla. Mayroon itong nag-iisang apo na pinangalanan nitong Isagani. Simula sa pagkasanggol hanggang sa magbinata si Isagani ay si Lolo Ingkong ang nagpalaki sa kanya. Dahil maagang namatay ang mga magulang nito dahil sa pagsuway sa utos ng bathala ng karagatan. Alam ng buong matatanda na isang sirena ang ina ni Isagani. Umibig ang ina nitong sirena sa isang pangkaraniwang tao na mahigpit na ipinagbabawal sa kanilang isla. Ang lalaking minahal ng sirena ay walang iba kundi ang nag-iisang anak ni Lolo Ingkong. Tulad nga ng batas ng karagatan, ay pwedeng makipagkaibigan ang mga sirena sa mortal, ngunit bawal silang umibig dahil katumbas ito ng kamatayan na pinapataw ng bathala ng karagatan. Maaaring nakikipagkaibigan ang mga sirena sa mga taga-isla, ngunit bawal silang umibig dahil isa ang mamamatay sa kanila. At kung magbunga ang kanilang pagmamahalan, ay masasawi ang kanilang magiging supling, pati na rin ang ama ng sanggol bilang parusa sa sirena. At dahil hinangad ng sirena na mabuhay ang kanyang anak, ay ibinuwis niya ang sarili nitong buhay sa tulong na rin ni Lolo Ingkong. Hindi man lang nasilayan ni Isagani ang mukha ng kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ina na isang maharlika sa pinakamalalim na karagatan. Bata pa lang si Isagani nang malaman nito ang tungkol sa kanyang lahing pinagmulan. Hindi ito inilihim ni Lolo Ingkong sa kanyang nag-iisang apo. Isang araw, habang tirik na tirik ang maliwanag na sinag ng araw at abala ang mga tao sa pagbibilad ng mga isda na isa sa pangunahin nilang kalakal na dinala sa malayo pang kabihasnan, ay biglang dumilim ang buong paligid sa kasagsagan ng tanghali.
nilamon ng itim na anino ang maliwanag na sinag ng araw, dahilan para magkaroon ng eclipse. Para sa mga taga-isla ay isa itong masamang pangitain na magdudulot ng malagim na sakuna tulad ng tsunami, buhawi at pagdapo ng malulubhang sakit sa mga tao. Hindi lang tao ang nagkagulo sa isla, pati na rin ang mga sirena na namamahay sa pusod ng karagatan ay umahon at tumungo sa tabing dagat dahil tila nagkakaroon ng matinding pag-alon at parang kumukulo ang tubig sa malawak na sahig ng karagatan hanggang sa isang higanting nilalang ang umahon sa karagatan at lumipad ito sa himpapawid at nagpaikot-ikot sa araw na nababalutan ng malaking itim na anino hanggang sa lumitaw ang isang mahabang nilalang na kawangis ng isang dambuhalang ahas na may makukulay na kaliskis at may ulo ng isang leon. Sa wakas, nakalaya na ako sa mahabang panahon ng aking pagkabilanggo. Sa kailaliman ng karagatan, nalusaw na rin ang gintong kadenang nakapulupot sa buo kong katawan na labis nagpahirap sa akin. Ngayon, sa muli kong pagbangon ay maghahari ako sa sanlibutan at lahat ng mga nilalang na nilikha ni Bathala ay tanging ako lamang ang sasambitin. Sambit ng isang nilalang habang lumilipad sa kalangitan. Dahil sa mga katagang binitawan ng nilalang, sa himpapawid ay nataranta ang mga tao, habang ang iba naman ay lumuhod at tila sinasamba ang nakakatakot na dambuhalang nilalang na lumilipad sa himpapawid. Ngunit ang mga sirena naman ay labis na nagimbal sa pag-ahon ng nilalang na tinawag nilang Bakunawa. Alam nilang matagal na itong nakabilanggo sa pinakailalim na karagatan sa madilim na bahagi na hindi tinatamaan ng liwanag. Lolo, anong uri ng nilalang ang lumilipad sa kalangitan? Mukhang mapanganib siyang halimaw. Tanong ni Isagani kay Lolo Ingkong. Hindi naman nababakas ang takot sa mukha ng binata dahil ilang beses na rin siyang nakakita ng mga elemento sa kagubatan. Marami ring kaibigan ng sirena ang binata. Hindi na nagawang sagutin ni Lolo Ingkong ang tanong ng kanyang apo dahil nagsimula ng kumilos ang Bakunawa. Sumisid ito sa dagat patungo sa tabing dagat ng kanilang isla kung saan naroon ang mga sirena. Isagani, tutungo ako sa tabing dagat para alamin ang kaganapan. Anumang mangyari ay huwag kang lalabas ng kubo. Maliwanag ba? Saad ng matandang antingero sa kanyang apo. Kita sa mukha ng matanda ang labis na pagkabahala dahil nagsisimula ng sumigaw ang mga sirena. Ngunit sadyang matigas ang ulo ni Isagani at sumunod ito sa kanyang abuelo patungo sa tabing dagat. Nang makarating ang dalawa sa
labasan ng kakahuyan kung saan natatanaw na nila ang ilang maliliit na kubo at ang malawak na karagatan ay hindi na nagawang pagalitan ng matanda si Isagani dahil nakatutok na ito sa nagaganap na labanan. Umahon sa pusod ng karagatan ng hari ng mga sirena at sireno, kasama ang ilang mandirigmang sireno na may mahahabang sandata na kawangis ng isang tinidor. Pinagtulungan nilang labanan ang Bakunawa, subalit nabigo silang talunin nito dahil sa taglay nitong lakas na walang kapantay. Halos lahat ng mandirigma ng karagatan ay natalo at puro sugatan. Pati ang hari ng karagatan ay walang nagawa sa pambihira nitong kapangyarihan na hindi matatawaran. Ngunit hindi sila pinatay ng Bakunawa, bagkos ginawa silang mga alipin, pati na rin ang mga naninirahan sa isla. Inutusan ng Bakunawa na ikadena ang hari ng karagatan sa mismong mga disipulo ng hari, at naging sunod-sunuran nga sila kay Bakunawa dahil ilang metro pa ang layo nina Lolo Ingkong at Isagani. Sa naganap na labanan ay hindi sila napansin ng Bakunawa. "Sutil ka talaga, apo. Halika na't bumalik na tayo sa kubo at baka makita pa tayo ng Bakunawa at maging alipin niya." Masungit na wika ng angtingero sa kanyang apo. Nang makarating sila sa kubo, ay isang misyon ang ibinigay ni Lolo Ingkong sa kanyang apo na kailangan itong gawin. Wala na siyang lakas para labanan ang nasabing nilalang dahil matanda na siya at tanging si Isagani lang ang makakagawa nito. "Isagani, apo, lumakbay ka patungo sa banal na lawa ng luwalhati. Kailangan mong makuha sa bukal na tubig ang mutya ng inkantadong isda. Makikilala mo ang isdang ito sa pagiging kawangis na kulay bilog ng isang buwan. Sa madaling salita, kulay platinum ito, apo." Sambit na pagpapaliwanag ng matanda sa kanyang apo. "Lolo, mukhang malabo ang sinasabi mo. Alam mo naman na tanging ikaw lamang ang nakapunta sa sagradong bukal dahil nakatago ito sa makapal na hamog. At paano ko haharapin ang mga bantay sa sagradong bukal?" Usisang tanong naman ng binata. "Isagani, hindi mo na kailangan labanan ang mga bantay sa sagradong bukal dahil busilak kang puso. Kunin mo ang medalyon na ito bilang susi sa lihim na lagusan patungo sa lawa ng luwalhati." Sagot naman ng matanda. Kinabukasan, bago sumibol ang bukang liwayway, ay sinuyod ni Isagani ang pusod ng kagubatan. Malawak ang isla, kaya nahirapan siyang hagilapin ang sinasabing lihim na lagusan. Ngunit nang umahon na ang haring araw, ay sinipat ng sinag ng araw ang suot niyang medalyon at lumikha ito ng daan patungo sa dalawang malaking matandang puno
na bigla na lang may lumitaw na puting usok sa pagitan ng mga ito. Pumasok si Isagani sa gitna ng puting usok at tumagos siya sa may makapal na hamog. Kadiliman ang bumabalot sa paligid, ngunit naririnig niya ang ritmo ng daloy ng tubig. Hanggang sa muling lumiwanag ang medalyon at isang mahiwagang daanan ang lumitaw sa kanya. Tinahak niya ang daang iyon at nagulat na lang siya nang muling bumungad sa kanya ang isang malaparaisong hardin at natatanaw rin niya ang banal na bukal na may natatanging ganda. Marami rin siyang nakikitang pambihirang isda na hindi pa niya nakikita sa tanang buhay niya. Ngunit hindi niya nakita ang kulay platinum na isda na tinutukoy ng kanyang lolo, Ingkong. Pumasok si Isagani sa gitna ng puting usok at tumagos siya sa may makapal na hamog. Kadiliman ang bumabalot sa paligid, ngunit naririnig niya ang ritmo ng daloy ng tubig hanggang sa muling lumiwanag ang medalyo at isang mahiwagang daanan ang lumitaw sa kanya. Tinahak niya ang daang iyon at nagulat na lang siya nang muling pumungad sa kanya ang isang malaparaisong hardin at natatanaw rin ang banal na bukal na may natatanging ganda. Marami rin siyang nakikitang pambihirang isda na hindi pa niya nakikita sa tanang buhay niya. Ngunit hindi niya nakita ang kulay platinum na isda na tinutukoy ng kanyang lolo Ingkong. Malinaw niya itong nasisilayan dahil sa sobrang linaw ng tubig, hanggang biglang sumulpot sa kanyang harapan ang iba't ibang uri ng elemento na halos matatangkad ito na kasing sukat ng mga puno. Dumating sa punto na matanaw niya sa himpapawid ang lumilipad na dambuhalang puting lobo na may 2 ulo at may malapad na pakpak. Doon niya lang napagtanto na nasa iba siyang dimensyon o mundo. Makisig na binata, alam ko ang pakay mo. Pinadala ka dito ng matandang ang tingero para sa mutya ng engkantadong isda. Tama ba ako, makisig na binata? Wika ng mayuming diwata na lumitaw sa kalagitnaan ng banal na bukal habang lumulutang ito. Ikaw ba si Diwatang Luwalhati? Tama ka po. Pinapunta ako rito ni Lolo para sa mutya ng engkantadong isda. Maaari mo ba akong pahintulutan na lumusong sa banal na tubig para hanapin ko ang mahiwagang isda? Magalang na ani ng binata sa diwata. Hindi mo na kailangan pang hanapin ang mutya, makisig na binata. Dahil kusa ko itong ipagkakaloob sa iyo. Alam kong nasa peligro ang mundo ng mga mortal, lalo na ang inyong isla, dahil sa muling paglaya ng bakunawa. Sagot naman ng magiliw na diwata. Tama po kayo, mahabaging diwata ng sagradong bukal na lawa. Kailangan ko pong tulungan ang mga taga-isla, lalo na ang mga
kaibigan kong mga sirena. Nasa peligro din ang buhay ng hari ng karagatan. Saad muli ni Isigani sa diwata. Hindi mo na kailangan pang sabihin sa akin ang tungkol sa bagay na iyan. Makisig na binata. Alam ko ang lahat ng nangyayari. Ibibigay ko ng bukal sa loob ko ang mutya na hinahangad mong makuha, basta sa isang kondisyon. Ani muli ng diwatang si Luwalhati at humingi itong kondisyon sa binata. Ano pong kondisyon, mahabaging diwata? Maiksing tanong ni Isagani. Binata, hindi masamang tao si Bakunawa. Isa itong diwatang tulad ko na nangangalaga ng kalikasan siglo na ang nakakalipas. Matagal na kaming nabubuhay sa mundong ito. Nilabag ni Bakunawa ang kautusan ng mga bathala dahil umibig ito sa isang mortal. Bilang kabayaran ay pinatay ng mga tao ang kasintahan ni Bakunawa, dahilan magalit ito sa mga tao, pati na rin sa mga bathala. Naghimagsik ito at pinatay ang mga taong responsable sa pagkamatay ng kanyang minamahal at kinain niya ang ilang buwan bilang ganti sa mga bathala. Kaya't pinarusahan siya at ibinalanggo sa madilim at malalim na bahagi ng karagatan. Malinaw na paglalahad ng katotohanan ni Luwalhati sa binata. Ano ang dapat kong gawin para makawala siya sa matinding puot, mahal na mayuming diwata? Tanong muli ni Isagani. Binata, ang mutya ng kaliskis ng mahiwagang isda ay kayang magbalat kayo at manggaya ng mukhang ng mga taong pumanaw na sa daigdig. Gagabayan kita na magaya mo ang wangis ng dating minamahal ni Bakunawa. Hindi na kailangang dumanak pa ng tugo para paslangin si Bakunawa, dahil busilak rin ang puso nito nung ito'y hindi pa isinumpa ng mga bathala. Tulungan mo siya makawala sa madilim na bahagi ng kanyang pagkatao, binata. Wika muli ng diwatang si Luwalhati. Matapos ang kanilang masinsinan na pag-uusap, ay tinawag ni Luwalhati ang inkantadong isda na kusang lumapit sa kanya at kinuha ang isang kakaibang kaliskis. Kumuha si Luwalhati ng isang hibla ng kanyang buhok at itinali sa mutya at isinabit sa leeg ni Isagani. Umusal ito ng taimtim na dasal at diniligan siya ng mahiwagang liwanag na nanggagaling sa kanyang mga palad, hanggang sa magbago ang itsura ni Isagani at naging kawangis ito ng dating minahal ni Bakunawa. Tinawag ni Luwalhati ang puting lobo na may 2 ulo at sumakay roon si Isagani. Bago siya tuluyang umalis, ay isang palamuting kwintas na gawa sa mga seashell ang binigay ng diwata at pagmamay-ari. Ito mismo ni Bakunawa at nililok ito ng kasintahan nitong namatay. Isang lagusan ang lumabas sa himpapawid
at doon dumaan ang binata habang nakasakay siya sa puting lobo na may malalapad na pakpak. At dahil tumawid ito sa mahiwagang lagusan, ay agad nilang narating ang kanilang isla, kung saan natatanaw na niya ang mga taong pinahihirapan ni Bakunawa. Nagulat naman ang mga tao at mga sirena sa biglang pagsulpot ng isang kabalyero sakay ng isang kakaibang uri ng nilalang. Subalit, wala silang kaalam-alam na si Isagani ang kabalyerong iyon. Nagulantang ang buong katauhan sa pagitan ng mga mortal at sirena nang itigil ni Bakunawa ang pagpapahirap sa kanila at lumutang ito sa ere habang pinagmamasdan si Isagani na nasa katauhan ng dati niyang minamahal. Tanglaw, ikaw ba yan? Imposible to. Matagal ka ng patay. Wika ni Bakunawa habang lumulutang ito sa ere. Liwayway, mahal. Oo, ako to, si Tanglaw. Tumigil ka na sa paghihiganti mo. Umalis ka na sa madilim na bahagi na iyong pagkatao at bumalik sa dating liwayway na nakilala ko. Kalimutan mo na ang mga nangyari sa nakaraan. Patawarin mo na ang mga tao dahil wala naman silang kasalanan. Parang awa mo na, liwayway. Palayain mo na ang iyong sarili. Natatandaan mo ba ang kwintas na to? Ito ang nilinok ko para sa iyo. Pakiusap ni Isagani sa Bakunawa. At tinawag ito sa dati nitong pangalan ayon sa sinabi ni Diwatang Luwalhati. At ipinakita rin niya ang kwintas na gawa sa sishel para makumbinsi ito. Tanglaw, masaya ako na muli kitang nakita. Nais kitang hagkan at mayakap ng mahigpit. Nilamon ako ng matinding galit dahil sa karahasan ng mga tao. Hindi rin makatarungan ang batas na pinapatupad ng mga bathala. Ngayon na nasilayan kitang muli, ay matatahimik na ako, Tanglaw. Tandaan mo, Tanglaw, sa matagal na panahon na nakabilanggo ako sa ilalim ng karagatan, ay ikaw lang ang nasa isip ko. Mahinahon at magiliw na wika ni Bakunawa. Dahil sa pangyayaring iyon, ay nakawala sa matinding galit ang Bakunawa. Lumiwanag ng nakakasilaw ang buo nitong katawan at unti-unting bumalik sa dati nitong anyo bilang mayuming dalaga sa dating katauhan bilang liwayway. Lumapit ito kay Isagani habang lumulutang sa ere. Niyakap nito ang binata habang umiiyak at humingi ng kapatawaran sa mga nagawa nitong karahasan sa sangkatauhan. Hinalikan nito sa labi ang binata at walang tigil sa pag-agos ang kanyang mga luha. Subalit, hindi talaga pwedeng magsama ang mortal at diwata dahil mahigpit itong batas sa kalangitan. Isang lagusan ang lumitaw sa kalangitan at iniluwa roon ang dalawang anghel na may mapuputing pakpak.
Lumapit sila kay Liwayway upang sunduin at dalhin sa pintuan ng kalangitan dahil nakalaya na ito sa madilim na bahagi ng kanyang pagkatao. Sinabi ng dalawang anghel na pinapatawad na si Liwayway ni Bathala at doon na siya maninirahan sa palasyo ng kalangitan. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa labi ni Liwayway bago ito na maalam sa binata. Masaya ito dahil muli niyang nakita ang lalaking minahal niya siglo na ang nakakalipas. Nang pumasok si Liwayway sa lagusan ng kalangitan kasama ang dalawang anghel, ay muling sumarado ang lagusan at nanumbalik ang katahimikan sa pagitan ng mga mortal at mga sirena. Nagpapasalamat ang mga tao sa lumitaw na kalbalyero sa himpapawid, lalo na ang mga sirena at ang hari ng karagatan sa pagpapalaya nito sa madilim na katauhan ng Bakunawa. Muling bumalik si Isagani sa sagradong lawa, niluwalhati upang sabihin na nagtagumpay siya sa kanyang misyon. Nagpapasalamat naman ang diwata at doon na rin ito sinabi na matalik niyang kaibigan si Liwayway. Tuluyan na ngang ipinagkaloob ni Luwalhati ang mutya ng mahiwagang isda kay Isagani at muling ibinalik ang kanyang dating anyo. Sinabi rin ng diwata na hindi naman pagbabalat kayo ang kapangyarihan ng mutya ng isda, kundi magpaamo ng mga tao at nilalang na may masidhing galit at puot sa kanilang mga puso para makawala sa madilim na bahagi ng kanilang katauhan. Malayang nakakapasok na rin si Isagani sa sagradong lawa at pinahihintulutan siya ni Luwalhati na sumalok ng banal na tubig para gawing gamot na panlunas sa may mga malulubhang karamdaman. Humanga naman si Lolo Impong sa pinamalas na galing ni Isagani at nagawa pa nitong makasundo ang mga elemento na nananahan sa mahiwagang sagradong lawa sa kabilang dimensyon. Kinalaunan ay naging ganap ng magaling na antingero at manggagamot si Isagani at naging libangan na lang nito ang pumalaot para makita ang mga kaibigan, mga sirena na kalahating bahagi ng kanyang katauhan. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.